pressured ba ang mga bata academically Ngayon? No, I don't think so. Yung mga students ngayon na pag nakakuha sila ng line of 8, parang gugunaw na yung mundo nila. Bumaba yung standard Yes. ng education. Medyo mababa ang rate of comprehension mo. Alam mo yun, hindi ka marunong magbasa. Simpleng math, hindi ka marunong. Yeah. Ang lifestyle na nila pag uwi galing school, magko-computer, Mhm. mag-iPad. We were trained to become independent at a Mhm. very young age. Compared to children today, minsan high school na, sinusundo hatid pa ng parents. Yeah, We know people. Welcome to today's episode of Dr. K Today. And today, nandito tayo sa Kumba Horseback Riding dito sa Kumba, Lipa City, Batangas. Our topic for today is noon versus ngayon. And we will be joined by Miss Keisha De Leon. She is a licensed professional teacher as well. Okay, so unang question natin ay kung ikukumpara, ano ba yan? Kung ikukumpara ang childhood noon at ngayon, ano nga ba ang pinakamalaking difference? I think pinakamalaki talagang difference when it comes to childhood before tsaka ngayon is yung technology. Kasi sobrang bilis ng progress ng technology sa generation ngayon. Parang pagtulog mo ngayon, kinabukasan may bago na namang uso, ganyan. So I think yun yung parang pinakamalaking Yes, difference. and I think if you will remember, when we were young, 'di ba, nung mga bata tayo, especially we were born in the 90s, ano siya, yung since wala ngang technology, parang ang lifestyle natin nun is totally different talaga Yeah. compared to the lifestyle of the kids today. So kung mapapansin mo, nung mga bata tayo, since wala namang mga ganyan technology, talagang ang libangan lang natin is maglaro Maglaro. Yeah. sa labas, 'di ba? And yun yung tipong talagang nadudumihan ka, nag nagkakakuto ka. 'Di ba gano'n yun nung bata, parang, "Okey diyan, wag kang maglaro sa arawan, magkakakuto ka." Magkakakuto ka, yeah. Oo, Totoo. yung at saka yung amoy araw, Exposure, I yes, think. very exposed yung mga kids noon. Tayo, Yeah. very exposed tayo noon since at saka kung maalala mo parang 'di ba dati when we were young, yung yung buhay natin noon parang after school, maglalaro with mga pinsan, mga Yeah. kapatid, na talagang sa kalsada, sa labas. So I think that's true, no? Yung effect din ng technology ngayon, most of the kids these days, most of the kids that we know, especially yung mga pamangkin natin, Yeah. wala na silang ganun. Wala na sila nung, yung parang maglalabas, maglalaro. Ang lifestyle na nila pag uwi galing school, magko-computer, Mhm. mag-iPad, I think dumating magsi-cellphone. din naman tayo sa point na gano'n. You know, like yung generation kasi natin, na-expose tayo dun sa tradition before Yes. ng older generation. And yet at the same time, na-expose tayo sa modernization. Like, Yes. in the midst of our age, nagkaroon tayo ng computer, nagkaroon tayo ng nausang cellphone, telephone. Eh, dumating din naman tayo dun sa point na parang focus tayo sa pagko-computer. When you remember, Yes. parang pumupunta pa tayo sa computer Computer shop, shop, ganyan, oo. para mag-internet. Pero, I think it's not as, yung katulad ngayon na talagang nakafocus Super, na lang oo, yung talagang super sa talaga. technology. Yes. Yun. Okay, question number 2. Sa tingin nyo, may nawala ba sa childhood experience ng mga bata ngayon? Ah, Madami, no? yeah, I think hindi naman talaga siya, probably hindi talaga siya nawala. Napalitan. Especially Oo. with the kids na nasa province. Meron pa rin silang chance na makapaglaro sa labas, ganyan. Pero I think if you are living in the city, it's not like hindi talaga siya ganon ka-common na maglaro ka sa labas because Oo. um may mas priority nila na mag-cellphone, mag-computer, mag-TikTok, yung mga Yes. uso And ngayon. I think also, with the kind of childhood that we have this day, kasi very modern na yung time natin eh.
napapansin ko din na 'di ba ang dami ng mga families ngayon, the modern families which technically are yung mga millennial parents Yeah. like us na yung mga ka-age natin na millennial parents na they prefer living outside the compound. Yeah. 'Di ba? Hindi katulad nung mostly before talaga like tayo, lumaki tayo in a compound na extended family. Kasama yung mga tito, tita, lolo, lola, mga pinsan, parang buong family kayo nasa isang compound. So, Mhm. the socialization is there. The first people na naka-socialize natin when we were kids are our family din. Yeah. 'Di ba? Yung mga pinsan natin. Kaya nga, I'm not sure kung, although I'm not speaking for everyone, pero like for example, dito sa atin sa province, very common yung sinabi mo nga na yung you can go outside, you can play outside. Unlike siguro sa Manila, but dito sa province kasi very common yung tight family bonding talaga. Na Yeah. minsan 'di ba kahit third cousin mo na, fourth cousin mo Oo. na, sobrang close pa din kayo, sobrang tight kasi nga you live in one community. Although, this topic is it's a very interesting topic because we are also going to discuss this sa next episode natin. How it takes yung sinasabi natin before na it takes a village to raise a child. So kasi tayo parang lumaki tayo sa ganun eh. Yeah. No, so And I think it's very important na you are alam mo yun, parang na-introduce ka sa mga family members mo because yes. I think ngayon yung mga bata hindi na sila masyadong familiar dun sa Exactly. family tree. Like if Mm. you are my cousin and I see you're my first cousin, nakita kita, I know that you're my first cousin. Pero after that, like Yes. Walang bond. yung generation after you, hindi ko nakilala kasi Mm. um most of the time nasa bahay lang ako, parang gano'n. Oo. Siguro din kasi one of the reasons din, nagusbungan na ngayon yung mga subdivision, Yeah. villages, and the modern parents now, they prefer living separately. Hindi na katulad nung dati na they're okay living with their parents, with the Mhm. lolo Mhm. and lola and all. Ngayon parang mas preferred na ng mga millennial parents talaga to stand on their own, to live on their Yeah, own, I buy think a house of their oo, own. because like for example ako, mas gusto ko talaga nakatira sa subdivision because it's more quiet, Yes. and walang makikialam sa'yo. Correct. 'Di ba? Oo. When it comes to kasi 'pag nakatira ka sa compound and you have like a family member like next door, the approach is Everything different, oo, parang you know? everything is, noticed, eh. Yeah. Bawat galaw mo mapapansin, 'di ba gano'n Oo, 'yun? totoo. Kaya do'n din tayo, eh, nung bata na talagang kahit tito na hindi naman talaga natin first tito kumbaga, ano ba Oo. tawag sa gano'n? Tito, tito, I Tito, don't tito, know. tito, ganyan. Yung alam mo yung kahit malayo ang tito mo na 'pag nakita kang may ginagawang kalokohan, 'pag nakita kang may Yeah, naglalaro they sa know, kalsada alam nila na, ay anak 'to ni ano, parang oo. ganito. Because nakikita ka nila in the same community, you Yes. know? And I think it all boils down to the community, eh. Kasi Mm. 'di ba meron tayong tinatawag in psychology na nature versus nurture. Nurture, yeah. Yeah, so there are different ways on how a child grows. So Mhm. possible is yun nga number one is nature. Kung ano ka na talaga nung pinanganak ka, and nurture is it involves the community around you kung Mhm. kung ano yung klase ng community na meron Na around you, kinalakihan mo, yes, yeah. habang lumalaki ka. Yeah. Wait, I'm gonna hydrate. Yes, cheers. Let's hydrate. Dahil nasa labas tayo ngayon, sobrang init. Super init. Okay, so next question, muna tayo ng next question. Haluin naman natin. Di ba nawala? Yan Haluin hapon. natin. Next question. Paano lumaki ang mga bata noon sa usapin ng environment at komunidad? I think yun na rin yung pinag-uusapan Yeah, natin oo. kanina, eh, no? Paano lumaki when it comes to environment, kasi before, ah, hindi like in reality hindi siya ganito kainit, like Totoo. Global hindi warming, no? oo, hindi siya ganito ka-modern, like when you Hindi go rin gano'n katindi yung pollution noon. oo, the Kaya din siguro pollution parang talaga. kahit maglaro tayo outside Oo. nun. At saka before hindi naman talaga parang it's not necessary that you have to have a service pagpapasok ka sa school. Oo. Like us, kasi walking distance lang yung school Oo, natin I sa bahay. remember that. Mas priority nating maglakad because
before it's safer, Mhm. unlike in today's Today. generation, hindi na talaga safe. Kahit ako, parang Makakita I ka lang will ng not. white van. Oo, I cannot. 'Di ba 'pag nakakita ka ng white van parang tatakbo ka At na. saka, I think, sobrang hassle na ngayon when it comes to commuting. Yes. Talagang, if you have the means and if you have the money, it would be better kung sarili ka na lang sasakyan. Yes, and I Because it's think safer. nung bata kasi tayo, during our time, our generation, we were trained to become independent at a Mm-hmm. very young age compared to children today. Although I'm not saying naman that it's bad parenting. No? There's no such thing as bad parenting. Yeah. 'Di ba? May kanya-kanya namang Oo. parenting style. But I think the parents these days, the modern parents, they're more careful Mm-hmm. pagdating sa mga anak na. They're more protective. Hindi katulad ng parents natin noon, yung mga Yeah. adult nung time natin. I think dahil malaking impact din nga is because sobrang dami ng population ngayon. Yes. You do not know kung sino ang mabuti and masamang tao. Unlike before Yes. na when it comes, I don't know kung sa Manila ganun din, but when it comes sa province, parang lahat kilala mo eh. Yes. Like, But you remember when we were growing up, siguro, parang yun yung mga early childhood days natin. We mhm, were not originally living here yeah, in oo. Batangas. So we were living in an exclusive subdivision din. Mhm, So we also got to experience that feeling na halos di mo kilala yung mga kapitbahay mo. oo. 'Di ba? Yeah. So, and I think, that's one thing m- na different din. Kasi before, we didn't have a choice. Like tayong dalawa, we were only two lang nung time na yon. Tayong dalawa lang talaga. We didn't have a choice but to become each other's best friends. Yeah, because Wala tayong choice eh. we Wala did tayong not kalaro. have any friends outside, Yes. the outside yung area natin. Mm. And when we went to school, nung, Nung nandito na tayo, yeah, no, no, nung nasa, Manila pa yeah, tayo. Mm. parang, di rin naman natin sila masyadong close or, Yes. yung tamang classmate lang, gano'n. Oo. Kasi maybe dahil meron silang pera or, hindi sila, alam mo yun, parang what do you call it? Yung class when it comes to, Ay, yung social yeah, status, the parang social gano'n. status is So, wala tayong pera. may, oy, Hindi, yeah, kasi I before, think. hindi, before talagang Kasi nasa dati wala naman talaga, talaga wala talaga tayong tayong pera pera. dati. Pero hindi, nung nasa Manila tayo, it was a different lifestyle eh. Oo, oo. Very different compared to the lifestyle that we had here in Batangas, in the Oo, province. oo naman. Pero I think din, one of the reasons din, kasi yung nabalikan ko yung kanina na sinasabi ko, na before talaga pinalalaki tayo independent, Mm. na naalala mo parang, ngayon kasi napapansin ko sa mga kids, minsan high school na, sinusundo hatid pa ng parents, ng lolo, ng lola, di ba? Yeah, Eh, we know oo, people. oo. We know talagang first hand, we experience it, we see it first hand. Pero nung bata tayo, naalala mo, parang grade 2 ka, grade 3 ka, naglalakad ka na papuntang school. 'Di ba, nabitbit mo yung Yeah. trolley mo, na ikaw lang mag-isa, na walang, alam mo yun, walang parang ganun kabigat na support ng adult talaga. Parang the adults before, during our time, I think also that's one of the um parang good things din sa mga Mhm. adult nung time natin. Like yung mga taong nagpalaki sa atin nun, maganda kasi hinayaan nila talaga tayo to Na maging experience, independent. yes, Yeah. to become a child na Oo. hindi very dependent sa adult. So, umabot tayo sa point, ang bata natin, marunong na tayo magluto ng itlog. Alam mo yun? Mhm. So, and I think, that's one of the reasons why I wanted to bring that back sa sa school, 'di ba? Sa Mm. Kumacare. We wanted to bring that feeling back na at a very young age, we want them to become independent. Yeah. Siguro yun, And yun aside yung from being difference. independent, you get a chance to learn how to play, learn how to Yes. socialize, With other kids ganyan. na hindi mo Oo, kaano-ano. oo. 'Di ba? Kasi tayo Because nun, I think that's very important in shaping, oneself when mhm, it comes to socialization talaga. It's, parang meron talaga siyang major impact yes. pag laki mo. Yes. Compared to um bonding lang with your brothers and sisters, with your Mhm, mhm. cousins. It's also different kapag may other, parang exposed ka to Yeah. other people with other personalities. Kasi Mm. pagka magkapatid kayo, you already know each other. There's some level of comfort na yung kahit mag-away kayo, okay lang. Kasi Mm. magkapatid kayo eh. 'Di ba? And
there's also some level of comfort kapag cousins mo Mhm. compared to, going to a formative school na you don't really know, and you don't really know the kinds of children na Yeah, ma-encounter mo oo, doon. totoo yun. Mas independent ba ang mga bata noon kumpara ngayon? Definitely. Yes. Oo. Oo, super. Super. Super independent. Super independent kasi, ah, ewan ko, parang before sabi mo nga dati, kasi tayo, hinahayaan lang tayo ng guardians natin na do Yes. parang mag-explore ka. At saka talagang nung time natin parang, ewan ko ba yung mga adult nung time na, parang required silang turuan tayong maglinis ng bahay, Oo, magluto. yeah. Unlike sa mga kids ngayon na parang baby sila. Parang Siguro dahil protected. before, nung panahon natin, walang masyadong ibang Magawa. activities. Walang magawa, Oo, 'di ba? bukod sa maglaro ka, maglinis ka Oo. ng bahay, Paggawa ng magluto ka, assignment. oo, gumawa ka ng assignment, maglaba ka, etc. etc. So, yun talagang Pero, practical life I skills, think 'no? that's a good thing kasi nung lumaki tayo, marunong na tayo. Yes. Ikaw nag-abroad ka, ako nag-abroad ako. Nung pumunta tayo sa ibang lugar, marunong na tayo, may idea tayo ng Yes. ginagawa And we were natin. not afraid. Oo, yeah. Parang, and even our parents, I think, yung parents din natin noon or although again not all parents, but Oo. most of the parents during our time, they were not afraid to let us go. Mhm. Unlike, ang napapansin ko talaga sa mga parents ngayon, although I think one of the reasons din, baka yung childhood experience din nila, they Mhm. wanted to do a different kind of parenting na kumbaga noon masyadong malaya yung mga batang gawin kung anong gusto nilang gawin with some sort of restriction pa din. Pero this time the parents wanted a different kind of approach when it comes to Yeah. parenting. Okay, so ang next question natin ay, may personal ba kayong memory na naghubog sa inyo nung bata pa kayo? Oh, madami. Dami. Ako talaga hindi naman ko, hindi ko sinasabing favorite, pero personal memory ko talaga is yung lagi tayong napapalo ng late. Totoo. Well, yung, Wala na alam mo kasing yan, yung, masyadong corporal punishment ngayon. at saka hindi mo na kasi pwedeng basta sakta ng bata ngayon. Yes. Unlike before, na talagang pag nag-away tayo, ang lula talagang kukuha lang ng tangkay ng bayabas. So, Totoo. alam mo yung papaluin ka na agad. And pag hindi ka tumigil o tigisa Ayun kayong yung kutsilyo, naranasan kung natin, yung ano-ano. lahat ng iba't ibang klase ng Palo, pamalo. oo. May Pero, hanger, may I mean, tsinelas. you know, I don't hold grudge pagdating sa Yes. kung paano tayo dinisiplina because um, it it had a big impact Na-trauma ka nung ba? Hindi. hindi naman. Hindi naman. Parang no. Ngayon kasi when you look back, parang nakakatawa na lang siya, Oo, no? parang yung pag naaalala ko, naiisip ko, ay makulit pala talaga ako. Totoo. Parang hindi, mas makulit ka eh. Kasi kung hindi mo ko tinitrigger, hindi rin naman tayo mag-aaway. Oo. Parang ganun. So, Pero kasi nung bata tayo, every time mapapalo, ako personally, nung every time mapapalo tayo, no, masama talaga yung loob ko. Yung parang hindi ako mahal. oo. Di ba ganun yung Oo. feeling? Parang hindi nyo na ako mahal. Pinapalo nyo ako. Pero ngayon, when you, Magsiselfie. mag-self-pity ka na. Pero ngayon, when you look back, parang it's just a funny memory. Oo. It's just part of the childhood. Although I don't um talagang recommend naman yung corporal punishment. Kasi ngayon wala nang ganun eh. Wala 'Di na. ba? Hindi na Oo. ganun din yung parents. And I think isa rin yun sa reasons yung mga millennial parents ngayon, since naranasan nila lahat yun, Mhm. ayaw na nila iparanas Yeah. sa mga anak nila. Pero totoo, no, it's a good memory. It's not really a bad memory. I was not traumatized by that. Ako din, hindi. Siguro lang nung time, nung nandoon ka sa moment na yon, yung parang, hindi, pero kasi alam mo, kung traumatized tayo, hindi na tayo uulit eh. Umuulit pa rin Oo. tayo. So, hindi talaga tayo Hindi talaga traumatized. tayo na trauma nun. Kasi, Pero it's a good memory dahil, yes. alam mo yun, parang dun mo maaalala na, ganito pala ang nagpalaki sa Yes. akin. Pero Like, alam mo, naalala mo nung bata tayo, laging ina-explain sa atin na, kaya kayo pinapalo kasi mahal kayo. mm. 'Di ba? Pero, nung time na yun, syempre, we cannot understand that Oo, concept. syempre Parang naman. hindi natin maintindihan na, paano nyo kami naging mahal kung pinapalo nyo kami, kung nasasaktan kami. Mhm. And, technically, hindi lang yun palo, yun yung literal na may latay ka. Oo. At saka May kaya natangkay ng Nung bayabas. bayabas, oo, yun yung humahagupit talaga sa hangin. At saka siya yung talagang nagmamarka.
Yung parang Oo. ilang days na may latay ka pa dito. Gano'n siya kalala. At saka hindi ka talaga titigilan 'pag umiyak ka pa lalo ka Lalo pang kang papaluin. papaluin. Iiyak ka, palo ka pa lalo. 'Di ba? Or Pero alam mo tsaka yung ang alam mo yung sasagot ka? ang maganda dun kasi parang mas naging strong ka as a Totoo. person. Kaya mo Oo. kontrolin yung emosyon mo, parang Yes. 'pag sinabing tumigil ka ng pag-iyak, titigil ka, alam Pero mo hindi yun, mo parang naman talaga siya mai-stop, eh. oo. 'Di ba? Kasi Ako paano nga mai-stop umiiyak dati sa ilalim ng kumot, 'di eh. ba, paano mai-stop yung emotion mo kapag sinabi sa'yo na, "Huwag ka na umiyak, tumigil ka." Hindi naman Mm, siya parang robot ka na oo. automatic mag-stop lang siya, eh. That's why it's also important, I believe in, giving space sa child, sa bata. And noon kasi hindi talaga uso ang, peace talk. Ay, Walang oo. hindi Walang pag gano'n. 'pag may ginawa kang hindi nila gusto papaluin ka agad. Walang Kumbaga oo, explanation. hindi ka man lang kakausapin na parang, Mali 'tong ginawa mo. oo, "Ba't mo ginawa 'to?" Oo, Yung dati wala, automatic palo palo agad. agad. So, I think yun parang, yeah, yung memorable para sa'kin yung mga palo-palo. Ano ang epekto ng urban living sa pagpapalaki ng bata ngayon? Oo. Kasi tayo, lumaki tayo sa hindi ganyan. Hindi urban. Alam mo, naalala ko, nakakapag-mall lang tayo noon kapag Pasko. 'Pag Kapag magki-Christmas magpapasko, party. yes, kasi ibibili tayo ng damit, pang-exchange gift, yung mga Yeah. damit na susuotin natin sa Christmas party. Pero yung mga bata ngayon, halos everyday ko na sila nakikita Remember sa mall. kapag nagmo-mall tayo ngayon, ta's nakikita natin yung mga high school students sa Starbucks, Oo, ganyan. parang Parang napapag-usapan natin na, bakit nung tayo naman hindi naman tayo nakakapag-Starbucks or wala namang may Starbucks dito walang nun, pero oo kasi hindi nga, tayo pero nakakagano'n. oo, parang hindi tayo nakakadating sa point na gano'n. Dahil nung high school ako, ang baon ko lang ₱50. Ay totoo, Ganyan. ₱50 Paano na ka makakarating ng mall? titipirin mo. 'Di At ba? saka malayo tayo sa mall. Pero aside Oo. from that kasi, may mga puwede naman tayong puntahan, pasyalan, Mhm. pero mahigpit kasi yung mga adults sa'tin dati, eh. 'Di ba, naalala At mo parang saka before kasi, konti lang ang schools dito sa oo, lugar natin. Kumbaga, unlike now, parang kabi-kabila may school na mm. malapit sa mall, may school na may direct access sa mall, Correct, parang, oo, so they have the option to explore yung mga mm. establishments Unlike around the tayo school. talaga noon na Bahay parang school lang, bahay school. oo, parang ang bahay school tapos kapag magpapaalam ka pa to para ma-extend ng konti sa school, gagawa ng project, parang nanginginig ka pa, "Papaalam ba Mhm. ako?" 'Di ba? "Papayagan At kaya saka when ako?" you ask for money, parang ang hirap. Totoo. Na Parang hingi ka lang ng 500, parang ang dami pang sasabihin sa'yo, 'di ba? oo. Siguro yun din yung good thing na lumaki tayo sa although nasa province naman tayo, pero malayo kasi tayo sa city. So, isa rin siguro yun sa magandang part ng childhood natin. Malayo tayo Mhm. sa, yun, mga ganon, malling. Tsaka, hindi natin nararanasan mamasyal noon. Oo, pero I think one of the benefits din when it comes to urban living is yung madali ang access mo. Oo, yun nga When it lang. comes to like for example mga school projects, ganyan, Mm. mas madali kang makakabili. Kasi before, kapag hapon na at hindi mo agad sinabi na may school project kang may kailangan kang materials, wala ka nang mabibilhan, Yes, ta's wala 'di ka ba? ng project Oo, tapos kinabukasan. mapapagalitan ka pa kasi hindi mo agad sinabi, Oo. gabi na, So, parang yung ganyan. yung urban living, I think kasi kahit tayo ngayon, kahit nasa province tayo, we're living in an urban Aha, lifestyle na oo. din, eh. Kasi Lipa City is a city na Mhm. halos nandito na rin naman lahat. Para halos nasa Manila ka na din. Ako I prefer urban living talaga. Yes, ako din. Ang Pero not like city-city, oo, hindi like yung parang Manila sit BGC, you're gano'n. close to the city, but at the same time, it's like a quiet, Yes, you peaceful want, area. parang a modern lifestyle, Oo. but at the same time, you still want that, yung peaceful environment Mhm. Yeah. na nakukuha natin dito. Mhm. Kasi before, naalala mo talagang, lalo pag galing ka dito sa province, what you always wanted is magtrabaho sa Manila, mag-aral sa Manila, Yeah, 'di na-experience ba? ko pero dumating rin sa point na parang ayoko na Ayaw mo pala sa na, Manila. totoo, Parang ang crowded, ang mami-miss ingay, mo yung province and talaga kapag ang polluted, yeah. super polluted. Tapos nakakapagod talaga mag-commute. Totoo. And I think yung mga kids ngayon, Mhm. kasi lalo dito sa Lipa, since para na rin nga siyang Manila naman. Oo.
So, very accessible sa kanila lahat. And dito sa Lipa kasi you can find a lot of places na where children can learn. Like for Mhm. example, this place. It's Yeah. a good learning environment Mhm. for kids also. Kasi I really believe na yung learning it can't be inside the four walls of the classroom That's true. lang. Hindi Mm. lang siya yung nasa isang textbook. Hindi lang yun. Like our kids at Kumakay, we brought them here for a learning Mhm. trip, and I'm pretty sure they learned a lot, not just the kids but even the parents. Mhm. So there are a lot of places, especially dito sa atin sa Lipa, where the children can really learn. Okay, Next next. is next question. Mas isolated ba ang mga pamilya ngayon kumpara noon? I think yes. Yeah, I Kasi nga 'di agree. ba nauso na yung mga subdivision, Mhm. mga low cost housing na it's giving the couple or yung mga Privacy. starting family na a chance na makapag-start talaga as a family Mhm. na naka-separate, nakahiwalay. So kaya din I think ngayon I have I see a lot of families na hindi na sila yung nakatira sa isang compound. Mhm. And personally I prefer that also. Ako din. It's better kapag medyo nami-miss niyo yung isa't isa. Nami-miss niya yung isa't And isa. pero I think okay din sometimes na magkakasama kayo in the same area, parang especially when it comes to emergency, mas Yes. madali. There are advantages and Oo, may advantages disadvantages. and So, disadvantages naman. pero ngayon Pero kasi iba na ngayon, talaga eh. oo. Mas preferred na talaga nung mga couple, lalo yung mga starting Mm. family na Not humiwalay. really isolated, Oo, hindi pero naman isolated. I think dahil ngayon nga yung mga I mean not kabataan, yung mga tao ngayon is mas prefer nila medyo dumistansya, Yes. you know. Siguro hindi isolated yung term, but more on privacy Mm. as a family. Kasi ako as a Privacy and yes, independence. privacy and independence. Kasi for example, as a married person, you don't want a lot of people meddling with your Oo, personal yeah. life. Yeah, mas Hindi ko, okay talaga na na meron kayong sariling bubong. Parang you're totoo. living in a separate roof, Yes. especially kapag may asawa ka na. And you can decide on your own. Oo. I Walang mean, parang other people who will tell you, ay, hindi, wag yan ang gawin nyo. oo. Yeah. 'Di ba? Mas maganda yung as a family, you have your own decision. And even in raising children. Kasi 'di Mm. ba, we experience that a lot na Mhm. pagkasama mo sa bahay, pagkasama ng couple yung parents nila sa house, ang daming say na for example, naalala mo kinukuwento sa atin dati lagi, 'di ba laging kinukuwento sa atin na nung bata tayo, yung lalo dito sa province, yung 'pag may sakit ka, yung normal dadalhin ka na sa doktor. Pero dito sa province, ang gagawin ng lolo't lola, tatapalan ka ng kung ano-ano, 'di ba? Kakahilahan ka Or ng pilay. paiinumin ka lang ng Royal at saka kakainin ka ng Skyflakes, Yeah, magaling ka na. oo. 'Di ba gano'n tayo noon, yung Mm. walang doktor-doktor sa pamilya. Walang Wala. walang magpapadoktor sa pamilyang 'to. Or Hanggang hindi pa grabe yung yes, sakit mo. hangga't hindi kayo parang magkukumbulsyon na Oo. walang magdodoktor. Oo. Parang Yeah. I think dito din kasi sa atin sa province, we believe in a lot of parang yung alternative medicine eh. Yeah. Hilot, 'di ba? Gano'n Mm. tayo no. Ubuhin ka lang ng konti, dadalhin ka na May sa pilay ka na. oo, may pilay ka na. Panlikot mo kasi. Oo, correct. Pag inubo ka ng konti, Panlikot mo nagkalagnat ka kasi. dahil malikot ka, hindi Oo. dahil nahawa ka. Ngayon Oo. kasi, yung mga kids, konting ubo lang, parang, ay, nahawa yan sa classmate. Ay, nahawa yan sa Madami na labas. rin kasing sakit na nauuso Totoo. ngayon. Maraming nag-emerge talaga na mga bagong Mhm. viruses na, yun nga, very contagious din. Mhm. Kasi nung bata naman tayo, feeling ko naman meron na din. Hindi lang siya ganun hindi lang tayo ganun ka-knowledgeable about, scientifically. Mas improve na rin siguro kasi ngayon yung science. Kaya Yeah. mas madali nang nade-determine yung mga sickness. Pero talaga, nung time natin, wala namang mga ganun. Oh. Diba? Pag may sakit ka, matulog ka lang, Oo, pahinga ka lang. just common cold, Or kung may ganyan. sakit ka dahil lang, yun nga, dahil hindi ka masaway sa Oo, kakalaro kasi mo ang sa likot labas. mo. Next question. Ah, mas pressured ba ang mga bata academically Ngayon? ngayon? No, I don't think so. Yes. I don't think so. I don't think they're pressured. Kasi they Mas also pressure have, tayo before. oo. Kasi before, um,
the guardians are very strict kapag nagkaroon Oo. ka ng line of 7. And other than that, yung mga teachers before very strict. Yes. Yung mga traditional teachers Oo. talaga. Unlike ngayon kasi I think iba na yung approach when it Mm. comes to academics. Wala nang mga first honors, second, it's all Yes. like Hindi na siya parang gano'n. equally with honors, with high Oo, honors. hindi na Alam mo siya yung yun? super competition katulad nung Oo. dati. And also, hindi, I think yung mga most, if not, hindi naman lahat, pero most or some of the mga kabataan ngayon, medyo hindi sila gano'n ka-focus when it comes to learning. Alam mo yun? Parang tayo kasi dati wala kasi tayong gadget. So, ang tendency maglaro ka sa labas, mag-aral ka. Yun. Eh ngayon, pagkakauwi nila sa bahay, cellphone, TikTok, Mm. computer, And I think yun din yung napasa nung mga parents ngayon na kaedad natin. Na Mhm. dahil they feel pressured when they were young, ngayon they don't want to pass on that same pressure sa mga anak nila. Hindi katulad Mhm. dati. Naalala mo nung bata tayo, pag tinuturuan tayo ng simpleng math lang to Mhm, mhm. multiplication table, parang pag hindi mo nakuha, may palo ka, may kurot ka. Oo. Ngayon hindi na Tatayo eh, ka na parang kaagad sa yes. classroom. Ngayon the parents are more lenient. Parang it's okay if you cannot memorize that. It's okay if you cannot understand the Mhm. lesson ngayon. And Parang it's not only the parents. I think when it comes to sa school din yes, dahil the society. dahil marami na tayong batas ngayon na alam mo 'yun, Yes. protective Exactly. of the students or the kids, yung mga minors. Unlike before na kapag talagang hindi ka marunong or hindi ka sumunod, pag hindi mo talaga um pinag-aralan, talagang babagsak at babagsak Yes. ka. Alam Pero mo 'yun, totoo yun eh, parang 'no, nung time natin parang ginto na sa'tin yung line of 7. oo. Ngayon parang ay this is, medyo sad on my part as Mm, an educator mm. na nakikita natin yung mga kids ngayon, mga students ngayon na 'pag nakakuha sila ng line of 8 parang gugunaw na yung mundo nila. Eh, parang Yeah. sa'tin dati parang, line of 8 tayo, wow, 'di ba? Parang ako personally, I think bumaba yung standard Yes. ng education. This is Bumaba my opinion, Ako in my opinion talaga bumaba talaga Oo. because first, I know this, I'm not against the educational system of the Philippines, pero I believe na there's always room for improvement. Alam mo 'yun? Mm. Because right now, ah, parang in order for the child to move on to the next grade, okay lang na ipasa ka kahit medyo mababang reading comprehension mo, alam mo 'yun, hindi ka Mm. marunong magbasa, simpleng math hindi ka marunong. That's Yes. okay, I will just ano 'yun, pasado ka na, dun ka na, ang next grade level teacher mo na ang mamomroblema sa'yo kung hindi ka marunong. Alam mo 'yun, parang Yes. hindi kulang. I think it's also with the government, kulang ang focus nila when it comes to Education. education.